lupa ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Feasting on the Divine Verses, ang online ministry po na ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. At ako po si Pastor Norman Gatdula. Welcome po sa ating pong gawain po ngayong gabi. At ako po ay sobrang blessed po dahil before po ako mag-feasting ngayong gabi ay nakausap ko po ang isa po sa ating pong mga members po sa Living Water Baptist Mission Japan. Kaya shout out po kay Tita Miho Domingo at sa kasama niya po na si Sister Nancy na national po natin ngayon ng Salvation. Blessing po na tayo po ay nakapag-share ngayong gabi po kay Sister Nancy. At Sister Nancy, nawa ikaw ay magpatuloy sa lakad po ng isang tunay na Kristiyano at gagabayan ka namin po no, sa inyong paglakad. At of course, good evening po sa ating po mga kasama ngayong gabi. Shout out lang po sa ating po mga kasama po kay Sister Gail Alarcon, Sister Zenaida Miguel, Sister Cory Simanes, Joff Castardo, Dodolfo De Peralta, Billy Remo, Ma'am Merly Babalot, good evening po. Sister Dayan Tixon, Brother Pyong, good evening po. Sister Cory Simanes, Sister Dang Soriano, good evening po. Lahat po ng mga kasama natin sa Japan, sa mga kapatiran po natin sa LWBM Japan na pinamumunuan po, of course, na pinaglilingkuran po ng ating po mga pastors po dyan, nila Pastor Robert Verba, ni Pastor Mark J. Loyola at nila Preacher Sir San Diego. Good evening din po kay Brother Abraham John Agar, Ma'am Tessie Prieto, Sister Jessie Canteleps, Sister Adele Mabalot, Ofelia Lubugin, Beverly Mendoza, Kim Yu, Joy Liwanag, Sister Franchette, Michelle, MJ Dungo, Mama Vim Lusquata, Mary Jane De La Peña, Brendel, good evening po, Sister Maricar Enriquez, aking pong kaibigan na nasa Living Water Baptist Church Paris. Sa lahat po ng mga taga-Paris, good evening po sa inyo. Good evening din po, Preacher TJ Mabalot at sa lahat po ng mga kasama po natin from Victory Fundamental Baptist Church. Of course, sa Living Water Baptist Church, good evening din po. At sa mga young people po na nasa labas lang po ng office na busy po para po sa Unity Games, good evening po sa inyong lahat. Sister Kenby, Brother Joven Kurt, Brother Max Zigen, Deacon Alan Alcesto, good evening po. Sister Nina, good evening din po. Tatay Joselito Tomada, good evening po. Sister Geraldine, good evening po. Brother Ruel Caras, good evening din po. At sa lahat po na nandito na po sa online po natin, magandang gabi po sa ating pong lahat. And of course, batiin ko na po yung mga kasama po natin from Living Water Baptist Mission, Milan, Italy. At sa lahat po ng naaabot po ng ating pong live stream ngayong pong gabi na ito. Mamaya po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at alam ko po ay excited po kayo na makapakinig po muli ng salita ng Diyos. Good evening din po sa aking pong mahal na professor po sa Bible School, Pastor Raymond Platon. Miss na miss ko na po kayo, Pastor Platon. At nagpapasalamat po ako sa inyo pong buhay. Ingat po kayo kung hindi ko alam kung nasa Africa po kayo si Pastor Platon, pero ingat po kayo, Pastor, kung nasa man po kayo. At ayun po, good evening din po, Lorna Gudaka, good evening din po. At before po tayo dumako po sa salita ng Diyos, patuloy po natin pag-pray ating pong mahal na Bishop. Kasalukuyan po siyang nasa Bacara, Ilocos Norte, sa Hosanna Bible Baptist Church, na pinamumunuan po ni Pastor Plovi Cadelina. Kasalukuyan pong meron po silang revival meeting at nakita ko po yung picture, napakadami pong tao. Pag-pray po natin ating pong mahal na Bishop na talagang ma-revive ang mga tao, gamitin po ang ating pong mahal na Bishop bilang instrumento ng salita ng Diyos ngayong gabi po. Good evening din po, Cesar Alcantara. Ayan po. At salamat din po sa ating pong kasama po ngayong gabi, ang napakagwapo at napakagiting po, napakagaling na si Brother Kevin Peñalanda. Ayan po, salamat po sa mga workers natin na talagang
laging maaasahan, lalo na sa technical side, no? Na hindi lang sila magaling preach, mag-share, kumanta, maglinis, di ba? Kundi pati sa technical side, magaling din po sila. Good evening din po, Sister Mirna Tumandao, at ipag-pray po natin yung complete recovery po ni Sister Mirna from her operation. At bago po tayo manalangin po at tawagin ko po yung special number, dire-diretso na po tayo, no? Bago po tayo dumako po doon, gusto ko lang pong batiin po ang mga nagse-celebrate po ngayon ng kaarawan. Unang-una na po dyan si Sister Jennifer Rios, ang aking kaibigan po na kasama po natin dito po sa Living Water Baptist Church. Talagang binabati po natin siya ng isang maligayang kaarawan. Kung may mga concern kayo sa SSS, punta lang kayo kay Sister Jenjen, okay? At binabati ko rin po si Sister Kat Bartolome, ang mother po ni Brother Joven Kurt. Birthday din po ng mother po ni Koteng, no? At bukas po, babatiin ko na rin po, no? Birthday din po ni Brother Joven Kurt. So ngayon yung mama niya, bukas naman po, birthday naman po ni Brother Joven Kurt. Kaya binabati din po natin si Brother Koteng ng isang maligayang kaarawan, isa sa akin po mga dinidisciple po, no? Okay po, at kung may mga may birthday po ngayon, i-chat nyo lang po dito, i-type nyo lang po dito para mabati ko rin po ngayon. Although, kung hindi ko man po mabasa, pero alam po ng Panginoon na nakikiisa po kami sa kagalakan nyo po, ngayong araw po na ito, nakaarawan nyo po, no? Kung meron po mga wedding anniversaries po, ay binabati din po namin ng maligaya pong pag-iisang dibdib, no? Anniversary ng pag-iisang dibdib. At kung meron pong mansari, happy mansari din po sa inyo, no? Kung may ganun man po. Okay po, so tayo po ay manalangin lamang po saglit at tayo po ay dire-diretso na po at makikinig na rin po tayo ng special number afterwards. So, let's pray. Dear Father in Heaven, we thank you, Panginoon, sa gabi po ito, binigay niyo po sa amin, sa lahat, Panginoon, sa panibagong araw po na kami po ay makakapakinig po ng iyong salita. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng kasama namin online, lahat po ng makakapakinig po ng mensahe po na ito ay maging pagpapala po sa kanila, Panginoon, ang mensahe po. Lord, gamitin niyo po ako ngayong gabi upang maipangaral, Panginoon, ang salitang nanggagaling po mula po sa Biblia. Lord, we're also praying, Panginoon, for our bishop to give him power, O God, right now, as he preaches your word, O God, sa Bacala, Ilocos Norte, sa kanila pong revival, under Pastor Provi Cadelina. Nawa, Panginoon, ay ingatan niyo pong patuloy po aming pong mga bishop, bigyan niyo po siya ng good health, at lahat po na makapakinig po sa kanya ngayong gabi, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng kasagutan ng kanilang pong mga katanungan, revival, Panginoon, maturity, Panginoon, yung kanyang spiritual fire, Panginoon, talagang magningas, Panginoon, mula po sa inyong salita, sa pakikinig po ng inyong salita. Tulungan niyo po, Panginoon, si Bishop sa lahat po ng kanilang mga preachings, mula ngayon, Panginoon, mula mamayang gabi, mula ngayong gabi, Panginoon, hanggang Monday, Panginoon. At ganoon din po si Kuya Jojo, Panginoon, si Preacher Jojo, si Pastor Poy, Panginoon, nakasama po nila, ay ingatan niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo rin po, Panginoon, ng mabuting kalusugan. Ganun, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan amin pong Ma'am Maris and Sister Sofia, ang pamilya po na aming pong mahal na Bishop. Ganun din, Panginoon, mga kasama po nila sa bahay, si Ma'am Tessie, Pastor Orson, Brother Justin, Sister R.A., Sister Chari, and even po si Sister Winnie, Panginoon, Kuya Jojo, ingatan niyo po sila patuloy, Panginoon, pagpalain. Si Inang Charing, Panginoon, palakasin niyo pong patuloy, bigyan ng good health, si Tita Aida, patuloy niyo pong bigyan ng mabuting kalusugan, Panginoon. Ganun po mga kasama po namin na may karamdaman, Sister Maricel Consina, Sister Evelyn, Panginoon, ganun din po, Panginoon, si Sister Mirto Mandao, complete recovery din po, Panginoon. At sa lahat po ng mga kapatiran namin na meron pong karamdaman, Panginoon, nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng kagalingan, provision, Panginoon, sa kanilang pong mga pangangailangan, lalo na, Panginoon, kung nasa ospital man sila, ay makalabas po agad sila sa ospital, Panginoon. Kung may mga kapatiran po kami, Panginoon, na may naghahanap po, Panginoon, ng trabaho, nawa, Panginoon, ay katagpuin niyo sila, Panginoon, at ibigay niyo po sila sa kanila, Panginoon, ang tamang trabahong ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kung meron po kami mga kapatid ngayon na nabibigatan, Panginoon, nawa po ay i-fulfill niyo po, Panginoon, or i-satisfy niyo po, Panginoon, na kanilang po mga spiritual needs. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa gabi po ito, nawa, Panginoon, ay maging maayos din po, Panginoon, ang aming pong internet, Panginoon, ang aming connection,
At Lord, ingatan niyo rin, Panginoon, ang mga events po, Panginoon, ng Living Water Baptist Church, ganun, Panginoon, ang Victory Fundamental Baptist Church. At Panginoon, ang nilalapit po naming conference this coming May 12 to May 19, O God, nawa po ay lahat po ng mga nag-aasikaso dito, bigyan niyo po sila ng lakas, ng wisdom, Panginoon, ng good health, at mga kasama po namin, Panginoon, na mga American partners, O God, gabayan niyo po sila sa pagpunta po nila dito sa Pilipinas at maging pagpapala po sila sa amin, Panginoon, dito. At ganun din, Panginoon, kami po ay maging pagpapala din po sa kanila mula po sa umpisa po ng conference, sa pagdating po nila, Panginoon, hanggang sa pag-uwi po nila, Panginoon, ay maging maayos po ang lahat. Dawa, Panginoon, kung gaano man kainit ang panahon, ay pawiin niyo po, Panginoon, sa linggo po, Panginoon, sa isang week po, Panginoon, na kami po ay magkakaroon po ng conference. Thank you for everything, O God. We praise you, we honor you. Bless us this evening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, so bago ko po tawagin po ang ating pong special number, again po, babatiin ko lang din po ang ilan po ating mga kasama dito. No? Good evening din po sa ating pong Pastor Donald Villar, SP Buluran. Tama po, birthday din po pala ni Ma'am Jazz, ni Sister Jazz Guzman, ang anak po na babae po ni Pastor Joseph Guzman, kapatid po ni Pastor Joseph Guzman Jr. naman po. So, ayan po, good evening po sa Guzman family. Mahal na mahal ko yan si Pastor Joseph at ganun din po ay blessed birthday po sa ating pong Sister Jasmine Guzman. At salamat po Sister Billy Remo for reminding us, no? Good evening din po kay Nanay Pearly Rivera, Pastor Rodelio Tumolak, good evening din po. Sister Marites Ramos Laureano, good evening po. Good evening po kay Sister Yolanda Takishima, kay Ate Flo, good evening po. At ayan po, pakisama din daw po sa prayers. Di po namin nasama kanina si Nanay Auring po sa kanyang heart problem. So, kung may po sa prayers po, isama nyo rin po, no, sa inyo pong mga panalangin. Okay po, at good evening din po kay Sister Maricel, Ma'am Maricel Tumolak, good evening din po. Okay po, this time tayo naman po ay makakapakinig po ng isa pong tanging bilang.
Amen. Salamat po, Brother Joven. Sabi ko sa Joven Kurt, no? Brother Joven Almeria. At salamat po sa napakagandang awitin, It's Not in Vain. Indeed, lahat ng gagawin natin para sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Basta ginawa po natin ng buong puso para po sa ating Panginoon. At salamat po sa iyong time, no, upang tayo po ay mapaunlakan ng special number. At again, good evening po sa ating pong lahat. Nandito na po sa ating pong live stream. Good evening po, Sister Ann Bidar, Sister Leonora Luwalo, Ma'am Brens Peñaranda. Okay po, lahat po na makasama po natin, good evening po. At alam ko pong ready na po tayo sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kaya kung ready na po tayo makinig sa salita ng Diyos, sige nga, please type Amen. Type nyo nga po Amen. At isa pong special na mensahe po ulit ating po papakinggan, sapagkat kung natatandaan nyo po last time, ang akin pong pinreach or devotion po dito po sa feasting, I think last Monday po yon. Sige nga, kung natatandaan nyo, ano po yung ating pong mensahe po last time. Tingnan nga po natin, kung may nakakatanda po, ano po ang title po ng ating pong devotion last time po nung ako po yung nag-devotion. Tingnan nga po natin kung may nakakaalala po. Ayan, okay na. Tama po si Sister Franchet. O, copy-paste nyo na lang po, no? Sige nga po, may pa po nakakaalala po. Yan, good evening po sa Living Water Baptist Mission, London. Yan, sa lahat po ng mga preachers dyan at lahat po ng mga estudyante ko lalo po, no? Mga estudyante ko po sa BMOBS, dyan po sa LWBM London. Ayan po, salamat po sa mga nagsabi po ng title po ng tama po, Don't Gossip. Don't gossip. At yun po ay galing po sa 2 Thessalonians, kung natatandaan niyo po. Ngayon naman po, ang ating pong pag-aaralan ay galing naman po sa 1 Thessalonians. At ang title naman po ng ating pong devotion ngayon ay Don't Sleep. Huwag po tayong matulog. Okay, so shout out na po sa Team Moraya. Lahat po ng Team Moraya at ganoon din po sa Team Pisga at sa Team Sinai. Good evening po sa inyo. Yan po yung yun po yung mga teams natin ngayon sa CYA Unity Games. Okay po, so last time ang ating pong pinag-aralan, don't gossip, wag po tayong mang-chismis, ganun po yung ibig sabihin po, no? Mula po sa 2 Thessalonians. And this time, tonight, ang ating pong pag-aaral naman ay don't sleep, wag po tayong matulog. At ang ating pong key text ay manggagaling po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. At i-dedicate ko po itong message na ito sa lahat po ng puyat palagi, no? Lahat po ng mga puyat. So, 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Ang sabi po ng Bible, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Okay, ulitin ko lang po. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Siguro ituloy natin hanggang yung sunod ng mga verses po. From verse 7, ang sabi po, for they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Napakaganda po ng mga verses po, no, na sinasabi po sa Biblia, pero pag inisip mo, sinasabi po ba ng Bible na huwag tayong matulog? Ibig sabihin, tama pala yung ginagawa ko, nagpupuyat ako, Pastor Norman. Hindi po, mali po yun. Huwag niyo po ating abusuin po ating po mga sarili. Hindi po ito lisensya para tayo po ay magpuyat. Okay po? Pero ang sinasabi ng Bible, ang sinasabi po sa sulat po ni Apostle Paul sa Church of Thessalonica, ay huwag daw tayong matulog. Katulad ng ginagawa daw po ng iba. Okay, so sa Thessalonians po kasi, talagang ang daming mga encouragement dyan ni Apostle Paul, lalo na sa idea na, kasi kung pinag-aralan pati yung Thessalonians, yung Epistle to Thessalonians, yung 1 and 2 Thessalonians, isa sa mga issues po dito ay yung meron silang mga kapatid o kapamilya na mga namatay. At kino-comfort sila ni Apostle Paul sa idea na kahit mamatay po yung inyong mga kapatiran, yung mga mahal niyo po sa buhay, kung sila ay nakakilala sa Panginoon, ay dapat huwag tayong malungkot o manatiling nalulungkot sapagkat someday ay bubuhayin din sila ng Panginoon at magkakasama tayo sa kalangitan. Yan po ang isa sa mga tema po ng Epistle to Thessalonians. Kaya naman,
Etong sabi ng Bible na wag tayo daw matutulog. Ang ibig sabihin po ng pagtulog po dito ay yung sleeping spiritually. Kaya naman, isa sa mga encouragement po ng ating pong Apostle Paul sa mga nagbabasa po ng sulat po sa Thessalonica ay ang Panginoong Hesus ay babalik someday. Jesus will come back soon to raise the dead Christians, and we will be reunited with the living, di ba? They will be reunited with the living Christians. Kumbaga yung mga namatay na nasa Panginoon at yung mga nabubuhay na sa Panginoon ay magkakasama-sama muli. Kukunin po tayo lahat ng Panginoon, ang kanyang church, doon po sa second coming, unang phase po ng second coming. Kaya naman, ang encouragement po ni Apostle Paul ay dapat wag po tayong mag-quit. Kaya niniwala po ako sa Thessalonian Church, marami po dito na-depress eh. Marami po dito na nagkaroon talaga ng anxiety, nalungkot talaga, di ba? Naakala nila, namatay yung mga kapatiran nila, mga mahal nila sa buhay, nakasama nila sa church, katapusan na at wala nang mangyayari sa susunod. Pero ang sabi ni Apostle Paul, wag tayong mag-quit, wag tayong malungkot, dahil hindi natatapos ang buhay sa kamatayan. In fact, ang kamatayan ng tao ay simula pa lamang po ng pangwalang hanggan. Our death is the start of our eternity. Kaya inexhort talaga ni Apostle Paul ang mga kapatiran po o ang church po sa Thessalonica to work more for the Lord. Kaya po yung idea po dito ng sleeping, na sabi dito, wag matulog, ay hindi ibig sabihin physical sleep. Ang ibig sabihin po dito ay wag tayo maging spiritually dead Christians. Wag po tayo parang mga nag-i-sleep na mga Kristiyano. Ibig sabihin po, ang ibig ko po sabihin, yung wala pong ginagawa po sa ministeryo. Wag po tayong mga natutulog po, parang gano'n po yung idea pagdating po sa spiritual life po natin. So, hindi po siya literal sleep, hindi po siya metaphor for death. Ang ibig sabihin po na sinasabi po ni Apostle Paul na wag daw po tayo matutulog, ang ibig sabihin po niyan ay wag tayo maging inactive sa ating pong labor. Wag po tayo maging immoral sa ating pong life. At wag po tayo maging inconsistent sa leading po ng Spirit. So, yan po ang sinasabi po ni Apostle Paul. Pagdating po sa labor natin, dapat active po tayo, wag po tayong inactive. Pagdating po sa buhay natin, dapat po spiritual tayo, wag po tayo immoral. At pagdating po sa leading po ng banal na Espiritu, dapat po hindi po tayo inconsistent. Dapat lagi po tayong lumalakad po ayon po sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi po ang reminder po ng Apostle Paul dito, no, therefore let us not sleep as do others. Ibig sabihin, ang katotohanan po talaga, meron pong ibang mga Kristiyano na talagang tulog-tulog sa kanila pong spiritual life. Tutulog-tulog po. At walang ginagawa po, walang kinocontribute po sa dapat pong ginagawa po ng mga Kristiyano o ginagawa po ng simbahan. So, meron po talaga mga Kristiyano na inactive, immoral, talagang nabubuhay sa kasalanan, at inconsistent. Nandyan ngayon, mamaya, wala na naman. So, spiritually, sleeping. 'Di ba? Talagang hindi napapakinabangan ng Panginoon. Mali po yun. Dahil ang Panginoon po, babalik po someday, kailangan po natin, wag pong matulog. Okay? So, una po, first point po natin, bakit po hindi po dapat tayo natutulog? Sabi nga po, don't sleep, no? Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Why we should never spiritually sleep? Bakit hindi po dapat natutulog po ang ating pong espiritu? Number one, because we need to win souls. Dapat po tayong mag-win ng mga kaluluwa. I-share po natin ang kaligtasan. Alam niyo po ba, na kada segundo po, ayon po sa pag-aaral, kada segundo po sa buhay po natin, kada segundo po sa orasan ay may namamatay po. At hindi lang po iisa po ang namamatay. Marami pong namamatay kada second po. Every second, people die. Kada araw, maraming tao po ang napupunta po sa impyerno. Kaya nga po, nabe-bless po ako, no? Napakasakto po ng mensahe po natin ngayong gabi po na ito, sapagkat before lang po mag-feasting, medyo na late lang po tayo ng ilang minuto, pero it's all worth it. Bakit po? Dahil tayo po ay nakapag-share po, nabiyayaan po tayo ng pribilehiyo po ng Panginoon, na sa gabay po ng ating pong mahal na bishop, ay sinabi po kay Sister Miho Domingo po, no? Sa Japan pa po ito, na tawagan daw po ako upang masharean po yung kanya pong kasama. At again, binabati ko po si Sister Nancy, no?
na talagang ganun po dapat mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga nakakasalamuhan natin, dapat i-share natin sa kanila ang salita ng Diyos. At hindi lang basta salita ng Diyos, unang-una na po yung kaligtasan po na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat ito po ang tibok ng Panginoon. Ang puso po ng Panginoon ay para po sa mga kaluluwa. Kaya naman dapat po ang puso din po natin ay para rin po sa kaluluwa. Kaya pag tinignan po yung mga verses po na ating pong binasa, ang sabi po sa verse 8, no? But let us who are of the day, syempre, di ba, wala naman po natutulog talaga sa araw. Kumbaga, may nagsisyesta, no? Kung may pilosopo sa rin, ako po nagsisyesta, o kaya ako po ay panggabi, no? Pero, ang ibig sabihin po nito, usually pag gabi, tulog, pag araw, gising, no? Nagtatrabaho. Kaya parang metaphorical po ito, no? Ang sabi po ni Apostle Paul, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ang tibok ng puso ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan. Kaya tayo pong naglilingkod sa araw, tayo pong nasa araw, ay wag po tayo matutulog at mapapagod sa pag-share po ng salita ng Diyos, sa pag-share po ng mensahe po ng kaligtasan. Dahil every second, every day, ang dami pong pumupunta sa impyerno, ang dami pong napupunta sa impyerno, ang dami pong hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang dami pong hindi naniniwala sa Panginoon. Kailangan po natin ma-reach out itong mga tao na to upang sila po ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay at mabago po ang takbo ng kanilang buhay na this time, malaman nila na sila po ay mahal ng Diyos at sila po ay gustong dalihin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Hindi po sa buhay na alam niyo po yung parusa, dun po sa impyerno, hindi po, ayaw po ng Panginoon yun. Kaso lang, ang tao naman po ay may sarili pong pagpapasya. Hindi naman po ipipilit ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating pong lahat. Kaya naman kailangan po natin makumbinse, kailangan po natin ma-share talaga sa mga kapatiran natin, kapamilya natin, kaklase, katrabaho, kaibigan, lahat ng mga nakakasalamuha po natin ang importanteng mensahe po ng kaligtasan. We need to bring people to Jesus. People need the Lord. Maybe they don't realize it, but they need the Lord. Sabi nga po nung kausap ko po kanina, nabuhay siya sa isang buhay na pasaway. At ang sabi ko po sa kanya, sino po ba sa atin ang hindi naging pasaway? Sino po ba sa atin ang hindi naging makasalanan? At yan po ang unang hakbangin upang ma-realize natin na kailangan natin ng kaligtasan. Kasi ang sabi nga po ni Jesus Christ, hindi ako naparito para sa mga magagaling, para sa mga, di ba? Naparito ako sa mga nangangailangan, para sa mga nangangailangan, para dun sa mga makasalanan. Pumunta po si Jesus Christ para sa mga pasaway, sa mga makasalanan, upang mabago po ang kanilang buhay. Ngayon, kung iniisip mo, lalo na kung wala ka pang Kristo sa puso, pero iniisip mo, hindi ko naman kailangan si Jesus Christ, hindi mo para sa iyo ang Panginoong Hesus. Kasi hindi mo na-realize na kailangan mo Panginoong Hesus. Ang nakaka-realize po niyan, yung unang naka-realize po na makasalanan ako. Ang katotohanan naman, kahit sabihin mong hindi mo kailangan Panginoong Hesus, sino ba sa atin ang hindi nagkasala? Lahat naman po tayo makasalanan. Maaring hindi mo lang na-realize, maaring sinasabi mo lang, hindi ko kailangan ng si Jesus Christ. Pero ang katotohanan, mas kailangan mo ang ating pong Panginoong Hesus. Walang sino man sa atin po ang hindi nangangailangan kay Jesus Christ kasi lahat po tayo makasalanan. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa impyerno po yun. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya naman, kung nare-realize po natin na tayo po ay makasalanan, ibig sabihin kailangan po natin ng tagapagligtas. Ang kailangan po natin ay manampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At kung tayo naman po ay ligtas na, huwag po tayong mapagod o tumigil sa pagkakalat po ng salita ng Diyos, sa pangangaral po ng mensahe po ng kaligtasan, sapagkat ito po ay isang gampanin na binigay po sa atin at pinagkatiwala po sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi nga po, diba, sa Luke, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ginawa po ni Jesus Christ yan, He came to seek and to save, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Alam niyo po ba sa panahon po natin ngayon, yung saving kay Jesus Christ pa rin po yan. Pero yung seeking, ipinagkatiwala na po yan sa mga Kristiyano.
Kaya nga sabi po sa Great Commission, di ba, sa Matthew chapter 28, verses 19 and 20, "Go ye therefore and teach all nations." Kailangan humayo po tayo. Ba't natin kailangan humayo? Dahil nasa atin po ang responsibilidad to seek the lost. Yung saving, hindi po sa atin, kay Jesus Christ pa rin po yun. Pero yung seeking the lost, sa atin na po pinagkatiwala ng Panginoong Hesus yan. So, Christians, don't sleep. We should win more souls. Bakit po tayo hindi dapat matutulog? Because we need to win souls. Number 2, why we should never spiritually sleep? Because we need to work out our sobriety. Kailangan po i-work out natin yung pagiging sober po natin. Ang ibig sabihin po ng pagiging sober, hindi po ibig sabihin yan na maging excited po tayo sa mga bagay po ng mundo. Ang ibig sabihin po ng sobriety, ang ibig sabihin po ng pagiging sober ay i-enjoy po natin yung mga spiritual na bagay. Kaya pag sober ka, ibig sabihin kalmado ka, hindi ka wild, hindi ka napupunta sa buhay na makasalanan, kundi doon ka sa spiritual po na mga bagay. Yung bagay po na na-enjoy natin ay hindi yung bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Yung bagay po na na-enjoy natin ay hindi po yung mga bagay na karnal, material, o pangmundo lamang, o binubulong sa atin ng demonyo, kundi ang na-enjoy po natin ay yung buhay po na spiritual, yung buhay po na makadiyos, yung mga bagay po na ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kaya alam niyo po, kaya dapat huwag tayo matulog eh. Bakit? Kasi kailangan nating i-work out, ipakita natin na ang enjoy po natin sa buhay po natin ay yung mga bagay po na patungkol po sa Panginoon. Kaya sabi doon po sa main verse po natin, no, "But let us watch and be sober." We need to be sober. We need to enjoy the things of God rather than the things of this world. Kasi, kaya nga pagdating po sa verse 7, ang sabi doon, kung sino man natutulog sa gabi. At sila pong nalalasing sa gabi. Kasi po, ang kalamitan pong antonym or opposite po ng sobriety or pagiging sober ay drunkenness o pagiging lasing. Kaya nga ibig sabihin, di ba, kapag ikaw ay hindi na umiinom, sober ka na, calm ka na. Ibig sabihin, hindi ka na naglalasing o uminom ng alak. Ang tawag po doon, sober. Di ba? Yun po yung ibig sabihin po nun. Pero isa po sa idea po nun ay yung i-enjoy mo talaga yung bagay na makadiyos. We need to wake up, di ba, from the true face of this world. Kailangan gumising na tayo sa mga bagay, yung mukha ng mundo, makilala na po natin, makita na po talaga natin, na itong mundo na to mapandaya po, na mag-i-enjoy ka sa kasalanan, pero saan ka dadalihin po ng kasalanan? Walang kapayapaan po sa mundo. Ang meron pong kapayapaan kapag tayo po ay nag-practice po ng sobriety. Yung i-detach natin yung ating pong mga sarili po sa mga bagay na makamundo. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo mag-i-enjoy sa mundo. Ang sinasabi ko lang po ay wag po tayo maging makamundo. Yung mga bagay na hindi pwede sa Kristiyano ay dapat wag natin ginagawa. Yung mga bisyo, sugal, di ba, yung mga makasalanang gawain, hindi po yan para sa mga Kristiyano. We have to be sober from these things. We need to wake up and be alive. Don't sleep, Christian. We need to be sober. Dahil kapag tayo po ay napunta po sa isang lugar na makasalanan, sa buhay na makasalanan, ang katotohanan po niyan, mahirap pong umalis sa buhay po na makasalanan. Let us not be drunk in the temptations of this world, but be sober in the Spirit. Kaya nga sabi, no, be ye not drunk in wine, but be ye filled with the Spirit. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Dapat po, tayo po ay hindi lang o sa alak, hindi lang o sa kamunduhan, kundi tayo po dapat ay pinamamakayan po at pinamumunuan ng banal na Espiritu. Huwag po tayo matutulog sa mga bagay po na yan. I-enjoy po natin ang buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kung tatanungin ko po kayong lahat, hindi po ba masaya maging Kristiyano? Ako po, na-realize ko po sa buhay ko kasi naranasan ko rin po ang buhay po ng mundo. Nalayo din po ako sa kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po nagbigay sa akin ng kapayapaan. Hinanap ko pa rin po ang kalooban po ng Panginoon sapagkat ito po ang tunay po na kasiyahan po ng isang Kristiyano. Yung kapiling po ang ating pong Ama sa langit, yung talagang ka-fellowship natin, ang ating pong Ama. Bakit po? Kasi tayo po ay anak ng Diyos eh. Ang nag-i-enjoy po sa mga bagay na makamundo ay yung anak ng Diablo.
Kasi ang diablo po ang namumuno po sa mundo po na ito. He is the prince of the air, sabi nga po ng Biblia. So ngayon, kung anak ka ng diablo, natulad sa iyo na ang iyong magiging enjoyment ay yung mga bagay ng mundo. Pero ang sabi ng Bible, hindi tayo taga-mundo, we are just travelers here, strange people nga po tayo. Sabi di ba, our conversation is not here but in heaven. Ibig sabihin yung citizenship natin. Ibig sabihin hindi tayo taga-mundo, kundi taga-langit po tayo sapagkat ang ating pong Ama ay nasa langit. Kaya ang i-enjoy po dapat natin, ang kasiyahan po natin dapat ay yung mga bagay na makalangit. We should never spiritually sleep. Number 1, because we need to win souls. Number 2, because we need to work out our sobriety. And number 3, and last po, because we need to watch for our Savior's return. Again, sabi dun sa verse 6, therefore let us not sleep as do others. Ang dami pong mga Kristiyano na natutulog na po ang kanilang spiritual life, hindi na ginagawa ang kalooban ng Panginoon, hindi na nagsa-soul winning, nabubuhay na sa makamundo, at hindi na inaabangan ang pagdating ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, let us watch and be sober. Ano po yung ating pong aabangan? Ano po yung ating pong titingnan? Walang iba po, kundi ang pagdating po ng Panginoong Jesus. Tingnan po sinabi po sa verse 11. Kasi nga sabi ko po sa inyo, isa po sa dinidil po sa epistle po na ito, yung mga kapatiran po, kamag-anak po na namatay, nalungkot po sila, na-depressed po sila. Pero ang encouragement po ni Apostle Paul ay someday, kukunin tayo ng Panginoon at magkikita-kita po tayo lahat sa langit. Mag-unite po tayo, magre-reunion po tayo lahat sa langit. Yan po ang sabi po ni Apostle Paul. Kaya naman, ang sabi ni Apostle Paul, huwag po tayong matulog. Mag-share po tayo ng mag-share at talagang abangan natin ang pagdating ng Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also ye do. Ito po dapat, itong mga pinag-aaralan po natin ay mag-comfort po sa atin na someday dating pong Panginoon. And if this is our comfort, this word is our comfort, di ba, na dating someday ang Panginoong Jesus upang tayo ay kunin at mag-reunion po tayo sa mga kapatiran po natin na nawala, namatay na, di ating kasama ngayon, dapat po maging masaya po tayo. Dapat po talaga gawin po natin na let's always watch out for our Savior's return. We need to stay awake, watching for the second coming of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na meron pong corona? May reward po ang lahat po na nagwa-watch sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi po ng Bible, di ba, may crown po na nag-aabang po sa kanyang appearing, sa kanyang muling pagbabalik. Yan po ang sabi po ng Bible, yan po ang pangako po ng Biblia na meron pong reward. Ang ibig sabihin po ng pag-aabang, yung nga po yung sobriety, titignan niyo po yung inyong sarili, na talagang wag po kayo malulong or masadlak sa makamundong mga bagay. Tapos talagang gawin po natin yung task natin, mag-soul win po tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon. In that aspect po, in those ways po, we are watching for the return of our Lord Jesus Christ. And maniwala po kayo sa akin, hindi na po magtatagal, ay babalik na po ang Panginoon. Kaya dapat po talaga mag-double effort na po tayo, maglingkod na tayo, ibigay na po natin ating pong mga buhay sa paglilingkod po sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan po dating ang Panginoon, pero naniniwala po ako na malapit na pong dumating ang Panginoon. Bakit po? Dahil nandiyan na po ang mga senyales na sinasabi po ng Bible na talagang magkakaroon po ng mga rumors of war. Ngayon po may mga gera na nga po Magkakaroon po ng mga sakit, magkakaroon po ng mga lindol, at magkakaroon po ng, iba yung paglayo po ng mga tao sa mga bagay ng mga Diyos, kitang-kita na po natin yan sa panahon po na ito Kumbaga, every day it becomes worse. The world becomes worse and farther from the Lord. Every day, we are going nearer to the return of the Lord Jesus Christ. Therefore, we have to stay awake, spiritually awake. We have to be prepared when Jesus comes. Tanong ko po sa inyo, gusto niyo po ba na pag dumating ang Panginoong Hesus, maabutan niya kayo sa beer house? Gusto niyo po ba na pag dumating ang Panginoong Hesus, maabutan niya po kayo ng backslider? Gusto niyo po ba na pag dumating ang Panginoong Hesus, maabutan kayo, hindi kayo save? Gusto niyo po ba na pag dumating ang Panginoong Hesus, maabutan kayo na nanlalamig kayo, offended po kayo? Sana po lagi tayong mag-watch out for this.
na anytime baka dumating ang Panginoong Hesus, sana maabutan po tayo na talagang naglilingkod sa Panginoon, ng totoo sa ating pong puso, nagbabaga po ang ating pong espiritu para po sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang dami po mga parables na minention po ng ating pong Panginoong Hesus regarding sa pagdating po ng master or ng groom, lahat po yan nagpapatungkol po sa pagdating po ng ating pong Panginoong Hesus. No one will know. Lahat po tayo magugulat, mabibigla sa pagdating ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang maganda po doon, kahit magulat po tayo sa pagdating po ng ating pong Panginoon, ang maganda po ay handa po tayo at talagang pag humanap tayo sa Panginoon, Lord, ako po ay naglilingkod. Hindi po yung pagmamayabang, kundi at least haharap ka sa Panginoon na talagang, Lord, naging faithful po ako sa inyo. I have finished my course, I have kept the faith. Diba? Yan po yun. So, ang sabi ng Bible, Jesus Christ will come like a thief in the night, unannounced, unexpected, urgently. So, sana po maging confident po tayo na pag dumating po ang Panginoong Hesus, ito po, Panginoon, ang mga kaluluwang akin pong inalagaan para po sa iyo. Panginoon, ito po ang mga kaluluwang na-win ko po para po sa iyo. Panginoon, ito po yung aking mga paglilingkod po sa inyo na talagang ginawa ko po ng taos po sa akin pong puso. Panginoon, ito po yung kabanalan na iningatan ko po sa akin pong sarili. O sana naman po, wag tayo maabutan ng Panginoong Hesus na unproductive, unpleasant, and unholy sa Kanya pong harap. Kaya naman, we should never sleep, my dear brothers and sisters. Wag po tayong matulog sa ating pong spirito. Bakit po? Because we need to win souls. Because we need to work out our sobriety. And number 3, because we need to watch for our Savior's return. Bilang po sa akin po pagtatapos, si Jesus Christ po, nung siya po ay inaresto, ang sabi po ni Jesus, bago po arestuin po ang ating pong Panginoong Hesus at siya po ipako sa krus, ang tanong niya po sa kanya po mga disipulo, sabi po niya, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Well, literal po na pagtulog po ang rebuke po ng Panginoong Hesus. Pero I think, may mensahe din po tayo makukuha dyan. Kung tayo po ay kausap ngayon ng Panginoon, sasabihin ba sa atin ng Panginoon, bakit ka natutulog ngayon, anak? Bumangon ka, manalangin ka, at huwag kang magpagapi sa tukso. Jesus is still telling this to us dahil someday darating po ang Panginoong Hesus. We have to rise, we have to pray, and we cannot sleep, and we shouldn't sleep, my dear brothers and sisters. Don't sleep, Christian. Tayo po ay manalangin. Dear Father in Heaven, thank you, Panginoon, sa mensahe po amin po napakinggan. Nawa, Panginoon, ito po ay nag-encourage po sa bawat Kristiyano po na nakapakinig po nito, na Panginoon, talagang dapat wag po kami matulog, mapagod, Panginoon, tumigil sa paggawa po ng inyong kalooban, sapagkat dating panahon, Panginoon, na kayo po ay darating, nawa, Panginoon, maging confident po kami sa inyong appearing, at kami po ay mag-earn ng crown, Panginoon, sapagkat kami po, Panginoon, ay naghintay ng maayos, Panginoon, sa inyong pagbabalik. Nawa, patuloy po kami, Panginoon, makaakay po ng kaluluwa at patuloy po namin maingatan na po mga sarili sa kabanalan, Panginoon. At kung may mga kapatiran po kayo, Panginoon, may mga tao po, Panginoon, na nakakapakinig po ng mensahe po na ito, na wala pa pong Kristo sa kanilang puso, Panginoon, katagpuin niyo po sila at iligtas niyo po sila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay buksan niyo po ang kanilang mga puso upang sila po, Panginoon, ay manampalataya po sa inyo, upang, Panginoon, sila rin po ay makasumpong po ng pag-asa na galing po sa tagapagligtas namin si Kristo Jesus. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa gabi po ito. Patuloy po ingatan po mahal na Bishop sa kanya po papipreach po sa oras po na ito at maging overflowing, Panginoon, ang blessings ng revival po sa mga kapatid po namin sa Bacara, Ilocos Norte. Thank you for everything, O God. We praise you, we honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, salamat po sa lahat po na nakasama po natin ngayon pong gabi. At although alam ko po, madami po sa atin ngayon, mga nasa labas po ngayon, doon po sila nakikinig ngayon. At alam ko po, you could have used your time sa iba pong mga gawain, pero praise God na nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Nawa po ay makinabang po kayo at may apply po natin ang mensahe po ngayong gabi po na ito. So, good night po sa ating lahat. Ingatan po tayo lahat ng Panginoon. God bless us all. Thirsted in the barren land of sin and shame.
this fire I found, but to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God.